Ito sinasabi ko, sabi ni Sir o Ma'am Emiaj, tama, dito sa amin may aso nang habol, ayaw itali ng may-ari, kaya lagi ako may dalang pamatpat para pangdepensa lang pag manugod ang aso nila. Oh guys, kanyan yan. Oh. Okay yung mga aso, guard dog, okay yan, tigatahol. Kaso pag nasa kalsada naman, bawal po yan, bawal po sa batas natin. Yung hinahayaan ninyo, yung aso ninyo na nakakawala sa paligid, bawal po yan. May ginagawa kayong labag sa batas kung may aso man kayo at hindi nyo tinatali or minimaintain nyo sa loob ng inyong bakuran. Okay, kasi yan nga, no, kagaya nitong si Sir or Ma'am Emiaj, ay kailangan pa niyang may dalang laging pamatpat. Maraming mga lugar na ganyan, kahit dito sa amin, no, hindi basta-basta makalakad unless tabuin mo muna yung mga aso. May mga nangahabol, may nangangahol. Diba, okay lang kung ako kasi kaya ko naman silang iwasan or paano kung bata, yung mga batang, yung mga anak ko maglalakad tapos may mga asong nangahabol sa kanila. Diba? Kailangan yan. Tama naman yun. No? Anong gagawin nyo nga kung may mga asong ganyan sa paligid ninyo? Una, ayan, dapat nga may dala kayong payong or anything na ilalagay mo between you and that dog para may depensa ka. Para hindi ikaw yung naka-expose. May dala kang payong or bag, ilalagay mo sa harapan ng aso. And wag mong titingnan sa mata, wag mong papansinin kung usually mga ganun naman ng mga aso na nangangahol. Pagka hindi mo pinapansin, hindi mo pinapakialaman, hindi ka nila habulin. Pero ito gawin nyo, itawag nyo sa barangay ninyo. Trabaho yan ng mga local government unit officials natin to keep us safe sa mga streets natin, public streets and public sidewalks na hindi yung matatakot tayo dahil may mga aso sa paligid. Itawag niyo po yan sa kanila. Mga barangay units niyo, mga munisipyo ninyo, itawag niyo po yan dahil bawal po yan at kung hindi nila ginagawa yung trabaho nila, ireklamo niyo sa Bureau of Animal Industry or ireklamo niyo sa kung saan pwedeng ireklamo. O pa-blotter niyo sa sa police station ninyo dahil alam nyo, peste na po yung mga ganyang aso, mga askal. Okay, I'm a dog lover, I love animals, I'm a veterinarian. Dito ko na nilagay yung buhay ko sa mga hayop, sa mga dogs in particular. Pero pagdating po dyan, balansyado lang po tayo dapat. Diba? 200 to 300 people in the Philippines die every year because of rabies. Na-infect sila ng rabies. Ang daming mga nagpapagamot, perwisyo talaga. Injection ka, ang dami-daming injection dahil pag nakagat ka ng aso, malaking perwisyo po talaga. Kaya yan po yung isa sa pinakamalaking problema dito sa Pilipinas, rabies. Naalala ko yung isang foreign national na babae na dalaga pa nagpunta dito tapos nagbakasyon yata siya somewhere sa provinces. Tapos meron silang inalagaan, merong lumapit sa kanilang tuta, tapos inalagaan nila. Ayun pala may rabies. Ayun, pag uwi niya dun sa bansa nila, somewhere in Europe, ay namatay yung dalaga. At kawawa naman, pati yung pamilya niya, di ba? So, it's not a simple thing, no? Kaya may mga ilang mga grupo, ini-invite ako magpapakain daw ng mga street dogs, pupunta daw sa mga iba-ibang lugar, tapos i-video, magbablog sila para magpakain ng mga street dogs. Well, it sounds noble, it sounds like a good thing to do dahil kawawa nga naman talaga yung mga street dogs. Pero totoo niyan, hindi po kasi ako pabor sa sa hinahayaan yung mga street dogs sa paligid. Being a veterinarian, being yung concerned tayo sa public health, sa epidemiology, zoonosis, this is a serious public health. It's not a matter of whether you love dogs or not. It's not a matter of whether you're an animal lover or not. It's a matter of balance and kahit sa ang ecosystem naman ng mga carnivores kaunti lang dapat, kundi yun nga, may nabasa nga akong article na if you're kahit sa mga halaman, pag sa mga halaman, kahit ganong mamahaling halaman pa yan, pero tumutubo siya sa maling lugar, ang turing sa kanya ay weed. Oo, usually pag naisip natin yung weed, dapat yung mga damo-damo siguro yan na naninira ng ibang halaman, ganyan.
Pero kahit anong alaman na wala sa lugar niya dapat ay tinuturing na weed. Halimbawa, may palayan ka, may tumubo dyan na puno ng akasya, may tumubo dyan na mamahaling cactus or what. Weed yun kasi hindi siya dapat doon. Ganon din sa mga animals, no? Whether we love dogs or not, kapag may mga dogs nga na nangahabol na ng tao, ayan, nangangagat o nananakit na nanakot, di ba? Kasi, di ba, yung alam mo yun, yung mga taong takot sa mga aso, hindi sila dog lovers, tapos biglang merong habol na aso na, di ba? Tapos biglang lalapit sa kanila, paano kung may sakit sa puso yun? Paano kung may high blood yun? Di ba? Paano kung madulas yung kalsada at basa, tapos madulas yung ale o bata o matanda, di ba? It's a danger to many people. Pati mga motorsiklo nga, diba? Tapos naglalagay sila mga tae, mga iba-ibang mga sakit, nagkakalat yan, mga reservoir sila ng iba-ibang mga viruses, bacteria, worms, etc. Parasites. So, please, no, kung kayo ay may mga aso, huwag niyong hayaang makawala yan o hindi niyo kontrolado pag nasa labas. Dapat naka-leash yan palagi kapag ka nasa labas. It's a matter of national security. It's a matter of public safety.